Welcome back to Red Pill Community at isa na namang napakagandang episode nito. Nakatanggap po tayo dito ng email mula po sa isang supporter at viewers named Juice Braulio. At tinatanong niya po, sabi niya po dito, hello, good evening po sir. Nabasa ko po ang post nyo sa channel nyo about average men, chad at below average. Alright? Paano ba maging chad, sir? May secret formula ba sa pagiging chad, sir? At ano po ba ang need kong gawin, sir? Gusto ko na talaga magbago takbo ng buhay ko at isip ko. Gusto kong maging chad talaga. Salamat po. Alright. So, tinatanong po ni Brother Juice, ano po ang tinatawag na chad at paano po maging chad? Alright? Well, napakagandang tanong po, brothers. At maganda nga itong ganito no? Para po magkaroon po ng enlightenment and clarifications po ang ating mga red pillars at gayon din naman sa mga blue pillars. Ano po ang tinatawag na chad? Ito po ba ay, made o ito po ay born? Magkaiba po ito. Pag sinabi po ninyong made, ito po is na-attain through time. Pag sinabi nyo naman pong born, genetic po ito. Wala kang control dito. It depends on the gene and genetics of your parents. Pag sinabi po ninyong chad, ito po ang uri ng isang lalaki who are genetically gifted. Alright? So, meaning, this category of men are born, not made. Genetics ho yan. Wala po kayong control dyan. Alright? Kasi po, we have to accept na hindi po pantay-pantay ang fate ng tao. Hindi po tayo pantay. May mga tao na mga pinanganak na ganito, maganda, gwapo, galing sa mayamang angkan. And at the same time, may mga pinanganak din naman talaga na hindi nabiyayaan ng good genetics at hindi galing sa magandang pamumuhay. Alright? So ito po ang tinatawag na chad. Now, ano po ang katangian ng chad na tinatawag? Ito po ang mga lalaki na gifted genetically. Meaning po, hindi po nila kailangang paghirapan ito. Ito po ay kanilang natural genetic. Okay? Ito po ang mga tipo ng lalaki na symmetrical ang face. Ito po ang tipo ng lalaki na good physique naturally, kahit hindi nila kailangan na mag-gym, hindi nila kailangan ng kung ano ng mga workout, talagang genetically maganda ang build ng kanilang katawan. At the same time, they are tall guys. They also possess good complexion of skin. Alright? At bonus din kung sila ay mayroong deep voice. Ito po ang mga tinatawag na chads. Alright? Ito po ang mga tipong tinatawag na good genetics na alam naman natin na hinahangad ng mga kababaihan. Ngayon, sa tanong po ni Brother Juice, ano naman po ang average men at below average? Siyempre, pretty self-explanatory. Ang average men po, ito po yung mga typical na nakikita natin ng mga pangkaraniwang appearance lang ng mga kalalakihan. At ang below average men, ito po yung mga unfortunately hindi nabiyayaan ng good genetics. Ito po yung mga asymmetrical, hindi pantay ang muka, pangu ang ilong, maitim, minsan bungi-bungi ang ngipin, hindi pantay-pantay ang ngipin, pangit ang formation ng mata, pandak, payatot, nakakalbo, etc. Alright? Ito po ang tatlong kategory ng lalaki. Kapag ikaw po ay chad, hindi ka mahihirapan sa interaction sa babae dahil po, most of the time, babae po ang magsisend ng signal para i-approach mo sila o padaliin ang approach mo sa kanila. Ngayon, dito po tayo nagkakatalo kasi may mga nagtuturo po na kapag chad ka, ibig sabihin dadagsayin ka na agad ng babae. Right? So be careful kasi nga maraming nagtuturo ng mga ganito na mali-mali yung mga tinuturo, misleading. So be careful. Pag sinabi mong chat, oo, mapapadali mo ang interaction at chances mo
sa babae. Pero hindi nangangahulugan na luluhuran kanila. Hindi nangangahulugan na i-stalking kanila. Siyempre, going back to the lesson, red pill lesson, ang mga babae mas matimbang pa rin ang kanilang pride kaysa doon sa lalaki. Mas mahal nila ang pride nila kaysa doon sa lalaki. Kahit gusto ka pa nila, i-required nila na ikaw ang mag-effort. Ganun ang mentality ng mga babae. Now, going back, sa last part po ng tanong ni Brother Juice, ang sabi po niya, paano maging Chad, sir? May secret formula po ba? Wala pong secret formula. Kasi po, pag sinabi po ninyong Chad, ito po ay born. Ito po ay genetic. Ang pagiging asymmetrical, possessing good complexion of skin, possessing good physique, at especially yung height, yung iyong jawline. Hindi po yan nadadaan sa secret formula. Genetic po yan. Well, may mga mababago mo rin naman ng kahit paanong konti. May mga ginagawa mga facial exercise, jaw exercise, pero po kapag pinanganak ka pong Chad ka po talaga. You have possess a good genetic at permanente po yun madalas na possess mo kasi nga genetics mo yun Alright? At ito po ang talagang masaklap dito sapagkat hindi mo po ito mababago. Alright? Hindi mo pwedeng isugal ang sarili mo kung ano-anong gawin sa sarili mo na magpaparitoke ka, magpapa-opera ka para maging Chad ka. Kasi po, delikado rin po, risky po ang mga ganitong klaseng operations. Okay? May mga namamatay pa po nga dito Ngayon, ang tanong po ninyo na ni Brother Juice, paano maging Chad? May secret formula po ba? Wala po. Kasi po, ito po yung mga bagay na out of control mo. Alright? Hindi mo po ito mababago pag pinanganak kang below average lang itsura mo, pango ang ilong mo, asymmetrical ang mukha mo, sungki-sungki ang ngipin mo, nakakalbo ka, pandak ka. Wala talaga. Wala kang control dyan. Alright? Huwag po kayo mag-focus dyan. Kung talagang hindi po kayo genetically gifted, i-be proud pa rin po sa sarili po ninyo. Huwag pong bababa ang tingin nyo sa sarili ninyo. Remember na marami pa kayong mga value na kayang ibigay. Hindi lang po sa tao kundi sa society. Alright? Ngayon, kung hindi po ninyo ma-achieve ang pagiging Chad, hindi lang po dito nagtatapos ang buhay, brothers and sisters. Alright? Maari ka pong magkaroon ng isang big achievement in the future kung ikaw po ay hindi lang po magpo-focus sa looks. Kung hindi ka nga nabigyan ng ng good genetics ipipilit mo ba? Of course, you can do a gym, you can eat healthy. Mag-i-improve ka via look maxing, pero hindi mo maaabot yung Chad kung talagang hindi ka talaga genetically gifted. And ano ngayon ang ibig kong sabihin dito? You can still look max. Alright? Pero huwag kayong masyadong obsessed dyan. Kasi marami pa pong aspeto ng buhay na dapat kayong gawin na pagtuunan din po ng pansin ninyo. Kung hindi man po kayo genetically gifted, you can still look max. You have to change your diet, healthy diet. And you can go to gym. Although, syempre, kahit mag-gym ka, kung pangit ang mukha mo, wala ka pa rin chance na makaabot dun sa level ng Chad. Alright? Pero at least nakakatulong po yun upang maging healthy at fit ka sa paningin ng mga tao. Alright? Remember, hindi mo man maabot ang kategory ng Chad, why not build your future? Alright? Build your future, intake, and live a healthy life. Alright? Iwasan mo ang mga bisyo. Go to gym, exercise, alagaan mo ang mukha mo kahit, alam ko hindi ka Chad. Right? Pero hindi naman porque hindi ka Chad, ipababayaan mo na yung mukha mo. You have to, invest in facial care. Marami naman mga sa market ng mga men's facial care, kailangan mong alagaan ang mukha mo. Okay? Kasi the more na inaalagaan po ninyo yan, hindi ka basta-basta tatanda Kaya lang naman mabilis tumanda ang mukha ng tao kasi pinababayaan nila ang kanilang mukha. Hindi sila kumakain ng mga tama, madami silang mga bisyo at especially hindi po sila nag-iihersisyo kaya mabilis po yung pagtanda nila.
Ngayon, batayan po ba ang pagiging Chad? Hindi po. It's just lamang lang po talaga ang pagiging Chad kasi nga po, passive ang dating ng babae sa kanila. Pero hindi po yun ang sukatan. Marami pa pong mga aspeto ng buhay na kailangan kang pagtuunan ng pansin, hindi lang po sa looks. Remember, paghahanap na naman po yan ng babae. Alright? Huwag po ninyong payagan na maging addicted po kayo sa babae. Kasi po, kayong mga lalaki ang price, hindi po ang mga babae. Right? I hope po na nasagot po ang iyong katanungan na Brother Juice Braulo. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill Page. Thank you guys!